Mga kapuso, huli kam sa Maynila ang pagtakas ng magkakaangkas sa motorsiklo. Ang isa po sa kanila ay nahulog sa motorsiklo na nasaksak pala at kalaunay nasawi. Ang ugat ng krimen, gantihan. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Kuha ang CCTV na yan sa bahagi ng Tayuman Street sa Tondo, Maynila. Makikita ang isang motorsiklo na biglang nag-counterflow. Maya-maya nalaglag ang backride nito. Pero hindi na siya binalikan ng rider. Tumagal na mahigit kalahating oras bago dumating ang rescue team na nagsugod sa ospital sa biktima. Dito na napag-alaman na nasaksak pala ang lalaki. Dead on arrival ito. So kung kaya itong ating investigador nagpunta doon sa ospital para mag-imbestiga. At doon napag-alamanan na itong biktima ay sinaksak sa tapat ng isang bar sa may malapit sa Pretil. Sabi ng mga pulis, kaibigan daw ng biktima ang rider na inangkasan niya, pero hindi na siya binalikan ito dahil hinahabol daw sila ng suspect. Sa kuhang ito mula sa labas ng nasabing bar, makikita ang biktima na pasakay na sana ng motorsiklo. Makikita rin ang isang lalaki na kaputi na tumatakbo ang biglang sumaksak sa dibdib ng biktima. Agad naman nagkasa ng follow-up operation ng mga pulis at nahuli sa isang computer shop sa Tondo ang suspect. Aminado siya sa kanyang nagawa pero giit niya, iginanti lang daw niya ang kanyang kapatid na binugbog umano ng biktima. Dumala po mama ko dito dahil sabi, kapatid kong harap po, alanganin daw po yung lagay niya dahil may mabanta raw po naririnig na ganyan kapag nakita raw po kapatid ko, ganyan lang din rin po yung mangyayari. Kahit sino daw po sa pamilya ko po. Mariinyang itinanggi ng pamilya ng biktima. Wala po kami binabanta sa kanya. Wala po kami sinasabing masama laban sa kanya. Basta nung nahuli po siya, nagpasalamat po ako dahil mabilis ang pagiging responde ng mga kapulisan. Ayon sa pulisya, na-inquest na ang suspect na naharap sa reklamong murder. Hinahanap din nila ang kaibigan ng kapatid niya na nagbigay umano ng panaksak sa suspect. Patuloy naman na inaalam kung ano ang dahilan ng pag-aaway ng biktima at ng kapatid ng suspect na nauwi sa pagkamatay ng biktima. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nasa loob ng muli ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Kraton o bagyong Julian. Base sa pinakahuling datos ng Pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes. Magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayeng sakop ng probinsya. Base sa 5 AM bulletin, inaasahang maglalandfall ang bagyo sa Taiwan ngayong nasa PAR na ang bagyong Julian. Ang Taiwan po ay pasok sa Philippine Area of Responsibility. Doon ito mananalasa hanggang sa posibleng humina pa ito bilang low pressure area. Uulanin pa rin ang Batanes at ilan pang bahagi ng Northern Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng bansa lalo sa Mindanao. Hanggang intense rain ang aasahan sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Magiging maayos naman ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila. Ihatid namin ang latest sa galaw ng bagyong Julian maya-maya kaya tutok lang po dito sa Balitang Halik. Samantala, 2 ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Julian sa ilang lugar sa Luzon. Batay po yan sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. 8 naman ang sugatan habang 1 ang nawawala. Sa tala pa rin po ng NDRRMC, mahigit 58 pamilya ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Julian. Mula sila sa 20 munisipyo at lungsod. Kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa Batanes dahil sa pananalasa ng bagyong Julian, maghahatid ng tulong doon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pasakay na ng aeroplano ang tauhan mula sa iba't ibang ahensya na pinangungunahan ng Office of Civil Defense. Dala nila ang maraming galon ng inuming tubig at pagkain na ipamimigay sa iba't ibang bahagi ng Batanes. Kasama rin ang ilang pribadong kumpanya na tutulong na maisaayos sa mga bumagsak na cell sites. Ayon kay Batanes Governor Marilu Cayco, mahigit 600 million pesos na ang halaga ng pinsala sa lalawigan dahil sa bagyo. Mahigit 2,000 pamilya naman ang nawalan ng tirahan at walang supply ng tubig. Nagdulot ng pagbaha ang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao.
Sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, nalubog sa baha ang ilang taniman ng palay at gulay. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 100 pamilya ang inilikas sa 3 barangay sa bayan. Isang sanggol ang inilagay sa palanggana para mailigtas. Binaharin ang ilang kalsada sa bayan ng Mamasapano. Sa tala ng Maguindanao del Sur PDRRMO, mahigit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa probinsya. Bukod dyan, may pagbabaha rin sa Davao City. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa Mindanao. Kanya-kanyang pakita ng suporta ang ilan nating kababayan para sa ilang senatorial at party-list aspirant ngayon pong ikatlong araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Detalye po tayo niyan sa Ulat on the Spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Connie. Sa ikatlong araw nga ng filing ng COC dito sa Manila, patuloy din ang festive mood na hatid ng mga supporters na talaga namang dumagsa dito para magpakita ng suporta sa kanilang mga pambato. Kung todo, paraphernalia, no? Mula sa mga placards, tarpaulin, hanggang sa mga kasuotan na pare-pareho. May pabanda, may sumasayaw pa, may nagsasagawa pa ng programa. Pangkaraniwang tagpo sa mga nakalipas sa araw na ayon sa kanila, paraan daw ng pagbigay nila ng suporta sa kanilang mga pambato. At limitado nga ang mga supporters dito sa may Quirino Grandstand at di pinapayagang makalapit sa Manila Hotel. Una naman ang sinabi ng Manila Police District na may sapat silang puwersa para bantayan ang lugar. Bukod sa mga pulis, may kasangga rin silang mga tauhan ng MMDA na patuloy na nagbabantay sa area. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Narito naman ang ilan pang naghahay ng kandidatura para sa pagkasenador mula alas 11:30 ng umaga hanggang sa pagsasara ng COC filing kahapon. Naghahay ng Certificate of Candidacy sina Magno Manalo, Betsaida Lopez, Manuel Andrada at John Ree Gargarita. 11 party list organizations naman ang naghahay ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance kahapon. Ilang tindahan sa Kalasyaw dito sa Pangasinan ang nabiktima ng ilang nagbabayad umano ng peking pera. Balitang hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Hulikam ang pag-alis ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki sakay ng motorsiklo sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang mga lalaki may modus umanong panloloko. Pinupuntirya ang mga tindahan gamit ang peking pera. Sa social media, naglabas ng babala sa mga may-ari ng sari-sari store ang Barangay Council ng San Miguel tungkol dito. Halimbawa, bibili sila, tapos nagmamadali sila, sir. Tapos ang ginagawa nila, yung mabilisan, isasabay nila pag may bumibili na marami. Nakasaad sa Facebook post na dalawang lalaki umano ang umaaligid sa mga tindahan sa Sitio Parongking Interior. Kwento ng isa sa mga biktima na tumangginang humarap sa kamera. 10 piraso umano ng sigarilyo ang binili ng isang suspect at ipinambayad ang umano'y totoong 1,000 peso bill. Nang masuklian, akmang bibili na naman na kunwari kulang ang pera o barya niya. Kaya gagamit na ng peking 1,000 peso bill upang ipambili. Pagkatapos nito, mabilis siyang aalis kasama ang isa pang lalaking nakaabang sakay ng motorsiklo. Kung makareceive ka man ng bayad ng pera na alimbawa may bumili, kailangan usisain natin yung pera or fake or original po siya. Ngayong bare months, maging mapanuri sa tatanggaping pera. Paalala ng Bangko Sentral para hindi mabiktima ng peking pera. Sa Latin ito para maramdaman ang mga naka-emboss na security feature. Sipatin ang mga watermark, security thread at special feature ng pera. At itagilid para makita ang nakatagong numero sa security thread o silhouette ng mukha. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.